Mayong buntag sa tanan. Executive Secretary Jojo Ochoa, members of the Cabinet President, Secretary Maroa, Secretary Babe Singson, Secretary Volts Gasmin, Secretary Dinky Suliman, Secretary Sani Coloma, your native son, Secretary Real Mendras, Secretary Ping Lacson, Senator Bamakino, Governor Junjun Davide, Vice Governor Agnes Magpale, Mayor Mike Rama, members of the House of Representatives present, Congressman Del Mar, Congressman Abellanosa, Congressman Gullas, Congressman Caminero, and Congressman Kisimbing, the Chief of Staff, Manuel Manny Bautista, and our Major Service Commanders, Police Director General Alan Purisima, members of the Consular Corps present, Tito Butch, EDSA stalwarts, Manantomio Osmeña, Sister Trinidad Dusdos, Attorney Mokring Barcenas, and Mr. Victor Chongbian, Commissioner Cesar Sarino, Commissioner Ogie Alcacid, Mr. Dingdong Dantes, other local government officials present, men and women in uniform, students and representatives from the religious sector, fellow workers in government, honored guests, mga pinalangga kong kaigsunan, mayong buntag. May mga nagtatanong ho, bakit ginawa sa Cebu? Dapat ho yata ang sagot, bakit hindi? No? At paliwanag ko, bakit hindi? No? Noong Setyembre po ng taon 1983, no? Sambuan, tapos pinaslang ang aking ama, inatasan po akong magpunta ng Cebu at kumausap sa taong bayan at sabihin kung anong sinapit na aking ama. Pagbaba ko po ng eroplano, at yung eroplano po ng PAL ng panahon na yun, ang babaan sa likod. Para yung buntot, bubukas, doon kayo bababa. Sa baba po nung hagdanan, may mga naghihintay na nung panahon na yun ay tawag ABSECOM o Aviation Security Command. Maraming mga member nito ang, alam naman po nyo, kasangkot doon sa pagpaslang na aking ama. Tumingin po yung crew ng PAL, tinignan yung baba ng hagdanan, nakita itong mga armadong, uniformadong tao at ang sabi sa akin, good luck sa'yo. Ala ko parang nagpapaalam na sila. Pero nagulat nga ako. No? Dahil dito po sa Cebu, 1983, September pa lang, talaga hong parang wala ng martial law. Talaga hong buong-buo sa loob ng mga Cebuano na kung anong tama at paano dapat labanan ang mali at parang malaya na nga ho ang Cebu. Para sa akin ho, kung sasabihin natin kung ang huling yugto o huling kabanata ng pakikipaglaban maibalik ang demokrasya ay nangyari sa EDSA, pwede natin siguro masabi ang unang yugto nag-umpisa naman sa Cebu. Kaya dapat lamang nagunitain natin ito. Idagdag ko pa po, pagkatapos nung rallying pinatawag na aking ina, tapos na tayo dinaya, tumungo siya, tapos sa Maynila, tumungo siya sa Cebu para imungkahi yung tinatawag na Civil Disobedience Campaign. Sa ating pong mga nakakatanda, inaalala pa natin ito, kung saan iboboykot dapat yung mga tinatawag na crony firms. Ang ibig sabihin po nun, bakit natin tatangkilikin ang mga produkto ng mga taong umaapi at nag-aalipin sa atin? At panatag po ang aking loob. No? Dahil nasa Cebu ang aking ina, siya ay nasa may mabuting kamay, pangangalagaan ng mga taga-Cebuano, yung mga nagtatangka ng masama, hindi magtatagumpay dahil nandun siya sa piling na ating mga masugid na kakampi. At ulit po, maraming salamat sa inyo. Papansinin po niyo, wala po akong teleprompter itong araw na to. Hindi ko po nagustuhan yung talumpating ginawa. Kaya pagpapasensya rin niyo kung medyo paikot-ikot yung ating talumpati itong araw na to. Dahil gusto ko malaman yung galing po sa puso ito. Okay. Siguro maganda balikan natin. Ano ba yung EDSA? Lalo na sa mga bata. Kanina po yung nagbabasa ako ng dyaryo, nakita ko yung sinulat ng aking pamangkin na kanyang mga pag-aalala sa EDSA. Isa po yung mag-graduate pa lang ng high school. No? So yung kanyang pagmumuni-muni ko, ano ba ibig sabihin ng EDSA, ay nagbigay linaw ulit o nagbigay ng focus sa atin na talagang isang henerasyon na nga po ang dumating tapos ng EDSA. Okay. Sa EDSA po, hindi naman to sine. Napapasok ka pa lang doon sa set, may direktor nagsasabi sa iyo kung anong mangyayari. Tama po ba? Pumunta ka doon, hindi mo alam kung magkakaroon na madugong himagsikan. Hindi mo alam kung uuwi ka pang buhay, pero alam mo, sa lahat na nagpunta, tumugo doon at sa iba pang mga lugar ng Pilipinas na kailangan pong gawin to.
Bigyan ko kayo ng halimbawa kung ano ibig sabihin ng panganib na yun. Tapos po, ng EDSA, na-assign sa akin bilang kasama ko security, isa sa mga sarhentong drill instructor ng Marines na nandun po pinatinalaga sa EDSA. Okay. Sabi po niya sa akin, doon raw ho, sinabihan sila at kung maalala niyo yung mga litrato ng panahon na yun, ang Marines po kakaibang uniforme. Yung pinadala po ng Marines dito sa EDSA, hindi pa ho ganap na Marines. Kung mapaalala niyo, tumingin kayo ng mga litrato ng panahon na yun, ang suot nila yung olive drab na uniforme, wala pa ho yung camouflage. Bakit hindi camouflage? Dahil hindi pa ho sila natatapos sa kanilang pagsasanay bilang Marines. Nung pinapunta doon, sinabi sa kanila, sa harapan nyo, nagkalat ang Alex Bongkayo Brigade. Tumetsempo lang para banatan kayo. At siguro nga ho, dahil sa mabilis sa mga pangyayari ng panahon na yun, nakakalimutan pakainin itong mga tinalagang metangan ng mga malalaking sandata, tulad ng tangke de guerra, tulad ng kanyon at mga mortar. Tinakot, ginutom, nangangamba, at talaga naman ho, sa ganung perspektibo, para bang ang hirap paniwalaan na hindi magiging madugo ang sitwasyon. Kabadong, gutom, galit. Taong bayan naman ang kaharap na matagal na nagtitiis. 1965 pa si Ginoong Marcos, 86 na po yun. 21 years of his misrule. No? At pag binalikan natin, 4 na araw na makasaysayan, hindi tayo umabot at tumantong sa isang madugong himagsikan. Na kung nangyari, baka hanggang ngayon po, hindi pa tapos yung himagsikan yan. No? Ngayon po, doon rin sa EDSA, nakita natin si Cardinal Sin. Si Cardinal Sin, bilang isa sa pinaka-senior pong member ng ating simbahan, maliwanag ang naging mensahe niya, may tama, may mali, obligasyon ng Kristiyanong tumindig para sa tama. At sinamahan rin po tayo ng ibang mga simbahan. Doon po, punta ang napakaraming tao, hindi dahil may pakinabang ako lumitaw dyan. Punta ako dyan dahil nagmamalasakit ako. Baka hindi huwag na natin banggitin yung bayan, pero nagmamalasakit ako sa lahat na naapi. Sinabi ng bawat isa dyan, hindi tiyak. Ano mangyayari sa akin pag sumulong ako dyan? Hindi tiyak, do sa madre, may tangan na rosaryo, hinarap yung damuhalang tangke at nakiusap sa kapwa Pilipino. No? Makiisa, huwag tayong umabot. No? Huwag tayong umabot sa maras na pangyayari. Doon po sa mga ama na nagdala at ina na nagdala ng kanilang mga anak na habang lumalaban para sa ating karapatan ay umaasa na papasok na ang panahon na may kinabukasan ang kanilang mga anak. Siguro ho, isumatutol ka lang ganito. Ang nag-udyok sa atin sa EDSA, ang nag-uudyok sa atin tuwing may sakunang tumulong sa isa't isa, hindi dahil gusto natin lumamang o may pakinabang tayo dito. Sa nakakaraming Pilipino po, ang pinamalakas na nag-uudyok para kumilos ay pagmamahal. Baka pagmamahal sa kapwa, baka pagmamahal sa bayan, baka pagmamahal sa Diyos. At doon po, no, yun lang ho siguro ang pinakabuod. No. Dito po sa EDSA, napakita ang gilas ng sambayan ng Pilipino. Tayo po ang naging inspirasyon sa iba't ibang pag-usbong ng people power sa iba't ibang panig ng mundo. At dito nga ho, nagmumula dahil nagumpisa tayo. May tama, may mali, may dapat ilaban at meron dapat labanan. At lahat ito ang inuugatan ay yung pagmamahal nga ho sa kapwa. Huwag kayong maglala, pare-pareho tayo nasa init ng araw. Yung bullet points po, napakahaba. Dahil sa totoo lang, kaya ako na late ngayon, nakita ko yung talumpati. Sabi ko, hindi ganito. No. Mga kasama, alam nyo, no, dito sa huling yugto ng ating paglilingkod sa inyo bilang Pangulo, no, isa ho sa mga proyektong gagawin sa Maynila ay yung tinatawag na SLEX-NLEX connector. Ibig sabihin po no, yung North Luzon Expressway at yung South Luzon Expressway magkakaroon na ng dugtong para hindi ka na tatahak ng EDSA kung saan magdadagdag ka ng 2 oras sa iyong biyahe. Okay. Bakit ko nabanggit yan? Alam mo ba nyo yung unang plano niyan ay 1970s? Panahon noon ni Ginoong Marcos. Binigyan ng prangkisa yung kumpanyang yan. 30 years. Tinayo ng gobyerno yung NLEX, ibinigay sa kanila, in 30 years, kailangan umabot na ng Pangasinan at umabot ng Lucena, Quezon, at merong pagitan nito na magdudugtong sa dalawa. Yun po, ang pangako nila, kami na po ang magtutupad, bagamat noong 1970s po, grade school pa lang ako. Hindi ako kasama doon sa pangako. So bakit ko nabanggit yan? Yung EDSA po, patuturing natin, kumbaga parang umpisa.
umpisa na maibalik natin ang gobyerno sa unang obligasyon niya na paglingkuran ang sambayanan. Tayo po ay tumatamasa ng mga biyaya sa panahon na to. Tinitingala na maraming bansa at nagmula yan dahil ulit, nagsalita ang taong bayan, binigyan nyo tayo ng pagkakataon at talaga naman pong ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa karangalan mamuno na isang lahi na talaga naman pong hindi natitinag ng kung anumang pagsubok at buo ang pananampalataya sa buong may kapal. Dumating sa punto na binalik ang tama ugnayan, no, sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ibinalik ang kalayaan para talaga magkaroon ng pagpapalitan ng kuro-kuro at magkaroon ng sitwasyon kung saan ang pinakamagandang solusyon sa bawat problema ang makamtan. Alam naman po natin, Marcelo, isa lang ang sikat, isa lang nasusunod, isa lang ang may tanga ng katotohanan, isa lang ang tama. Kaya naman sa dulo po, sinabi na natin, tama na, sobra na, palitan na. Mga kasama, habang tayo po ay nabubuhay, hindi mauubos ang problema. Ultimo, pag dumating ang milagro na wala na tayong problema ang hinaharap, magiging problema yon. Dahil sasabihin natin, ano ba naman itong buhay na ito, wala nang challenge. Tama po ba? No. Pero, buo po ang kumpiyansa ko. No. Tulad nung nando sa EDSA, na nasa tama ang ginagawa natin. Hindi tsak na mabubuhay tayo tapos ito. Malamang, pag nagkaroon ng putukan, tayong nasa unahan, tayo unang tatamaan. At ano ba abilidad natin magtanggol sa sarili kumpara sa sandatahang lakas? Pero isipin po nyo, no? Yung magkabila ang panig, nagtinginan sa isa't isa, at ang nakita hindi kaaway. Ang nakita, kapwa Pilipino. At sa dulo, nagkasundo na panahon na ngang ibalik sa tama ang nangyari sa ating lipunan. So mga kasama, hindi ko pagkakahabaan ng ating mensahe. Tatandaan po natin, no? Yung nag-uudyok sa atin, sa akin pong pananaw, pagmamahal, imbis na kasakiman, imbis na pagtatamasan ng kapangyarihan. Dito ho, kaya ng Pilipinong magmahal, hindi lang sa kamag-anak, hindi lang sa kaibigan, pati sa hindi kaano-ano. Pwede magsakripiso tulad nung ipinakita, nung lahat na tumulong mag-repack, nung milyong-milyong food packs para maitulong sa mga biktima ng Yolanda, o ng Zamboanga, o ng Bohol, o ni Santi. Diba? Habang nandyan po at buo yung diwa at pananampalataya natin sa Diyos at yung pagtingin sa kapwa na hindi iba sa atin, ano ba ang hindi natin maaabot at malalaktawan na problemang hinaharap po natin. So mga kasama, marami pong salamat muli sa lahat ng ipinakita ng ating lahi mula nung EDSA noong 1986 hanggang sa kasalukuyan habang hinaharap natin ang lahat ng hamon ng mundo at ng kalikasan. Habang buo tayo, habang nagbabayanihan tayo, kakayanin natin lahat ng pagsubok na humarap sa atin sa tulong at gabay ng Pumay Kapal. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo lahat.